Kaya nga po napakahirap na nating mga Pilipino. Kaya nga po naghihirap ang mga Pilipino at Pilipinas. Nakaasa, laging nakaganoon. Yung nanlilimos po ba ang tawag dyan? Ano? Nanglilimos sa akap at ayix. Bakit? Binubusog po ng mga korap na politiko yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya, yung kanilang aliado. Hindi tayo pwedeng mag-move on nang hindi tapos ang kaso, nang walang hustisya. Kung hindi, patuloy po ang pag-ikot ng gulong ng korupsyon. Higit pa po itong lalawak, higit pa po itong lalalim, higit pa po itong magiging talamak, at higit po itong magiging grabe pagdating po sa halaga ng mga pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa. Yung may nagtatanong, may ebidensya ba yung nakawan? Meron ho, tingnan ninyo yung 2025 national budget. Ipinasa po iyan base sa BICAM report, yung Bicameral Conference Committee report na blanco. 28 items po doon ay blanco. Yun po lamang ay hindi na dapat ipinirmahan yung 2025 national budget. Napaka slam dunk evidence nga po ang tawag namin diyan. At nung sila ay nagkaipit-ipit na para lamang po, then file a case to Supreme Court. Hindi ho, bago ho kayo siguro sa aking pahina, matagal na pong nakafile yung kaso sa Korte Suprema. Nakabinbin po iyan at ilang ulit na pong na-postpone at nakansela yung naka-schedule na oral argument. Ano? So dito sa aking pahina, tamang impormasyon, tamang balita ang ating pinapahatid. At bago po siguro kayo sa aking pahina, kanya welcome po kayo. Kahit po kayo ay troll o bashers, welcome po kayo. And besides, sinasabi po na wag na tayong pakikinggan at hindi dapat pakinggan at wala nang nakikinig. Bakit po kayo naririto? Alis po kayo dito sa aking pahina. At kung gusto naman ninyong matuto, pwede po kayo magstay, pwede po kayo makinig. Pero dito, hindi namin kayo papalagpasin sapagkat dito, channel po ito ng mga may isog. Kaya nga po yung ating title ng ating pahina ay Tinig Maisog. Kaya nga po yung sinasabi ko, yung ating titulo ngayon, dapat patas. Iba po yung timbangan gamit nila kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala pong findings ng irregularity or anomaly ang Commission on Audit. Malinaw po sa ating saligang batas. Ang tanging maaari lamang magsagawa ng audit, magsagawa sa publiko ng kanilang audit findings, whether ito ay regular, whether ito ay anomalous, whether may mga kulang, ay ang Commission on Audit. Hindi po yung mga kongresista. In fact, yung mga kongresista na pumirma diyan sa maanomalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, sila po dapat ang subject ng totoo at honest to goodness na audit. At pag yan po ay inaudit ng tama, marami po riyan ay sasabit. Hindi naman natin agad-agad nahatulan sila ay corrupt. Pero marami riyan, nakakatiyak ako, ay mai-issuehan ng notice of disallowance. Pag may notice of disallowance, binibigyan pa po sila ng period o ng panahon upang magsumite ng proper documentation. Ganun lamang po yung nangyari sa Office of the Vice President, kay Vice President Inday Sara Duterte, pero wala pong findings ng anumang guilt o anomaly o korupsyon ang mismong Commission on Audit. Ang Commission on Audit is a constitutional body. Ang pangunahing layunin po ng COA nung ito po ay itinatag at isinama sa ating saligang batas bilang constitutional office, ang mandato po nito ay magsagawa ng audit o i-check how the government agencies and how the government officials, whether elected or appointed, have been using public money. Sapagkat sagrado po yung pera ng mamamayang Pilipino, pinaghirapan po nating lahat yan eh. Yan po ay nagmumula sa buwis na ating binabayad bilang bahagi ng ating small contribution towards nation building. Sagrado sapagkat ang layunin niyan ay mapaunlad ang buhay ng bawat Pilipino, hindi patabain ang bulsa ng mga korap na politiko.
At kagaya po ng sa hakbang ng maisog, ang ating pong advokasya, humingi po tayo ng transparency, accountability, peace and security. At ang ating pong advokasya ay yung gera laban sa korupsyon. Kaya dito sa ating pahina, paulit-ulit po natin pag-uusapan at lalabanan at i-expose ang anumang korupsyon na ating malalaman at kagaya nga po yung paggamit ng ibang uri ng timbangan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kay Tatay Digong at kay Vice President Inday Sara Duterte at sa alyado ng kasalukuyang administrasyon. Nakita naman natin kung paano kinidnap at inilabas ng bansa si Pangulong Duterte. Kitang-kita po, hindi lamang ako kundi lahat po ng Pilipino. Kaya nga po sumabog sa galit ang damdamin ng mamamayang Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nakita po yan dito sa The Hague, sa Netherlands, sa iba't ibang bahagi pa ng Europa, sa Estados Unidos, sa Hong Kong, sa Japan, gumawa ng mga payapang pagkilos upang tawagin ang pansin ng gobyerno na tigil na yang masyadong magaspang na pagtrato sa ating kapwa Pilipino. At ganun din dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Wala pong kaso si Vice President Inday Sara Duterte. Ito po'y bahagi ng patuloy na political persecution na dinaranas po ng mga tao na pro-Filipino. Yung mga nagmamalasakit po sa ating bansa, yung nagmamalasakit po sa Pilipino, yung nagmamalasakit po sa Pilipinas. Hindi po ito laban lamang sa personalidad, kundi ito po'y laban sa korupsyon. Nakikita naman natin kung paano linulustay ang pera nating mga Pilipino. Napakarami po ninyo at magagalit na naman yung mga trabahante natin dyan sa palasyo. Bakit daw kayo nakikinig pa sa akin? Alam mo ninyo, mga kababayan, at yung galit na galit dyan sa palasyo, alam mo, ang aso ay tinaguri ang man's best friend. Kaya sigurado may mga fur babies na aking followers. Ang aso po ay tinaguri ang man's best friend. Bakit kanyo? Loyal po yan sa amo. Mahal na mahal ng aso ang kanyang amo. Kanya kung tayo po ay hinalintulad sa isang aso, kahol daw po ng kahol, tama ka rin. Patuloy akong kakahol. Bakit kanyo? Ang isang loyal na aso, loyal sa Pilipino, loyal sa Pilipinas. Patuloy po lamang tayong mag-iingay habang may nakikita tayong mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang katotohanan. Kanya kung umaasa kayong tatahimik, ang mga katulad ko na may pagmamahal sa Pilipinas at Pilipino, nagkakamali kayo. Hinalintulad pa tayo sa isang aso, wala pong nakakahiya doon. Ang aso, ulitin ko, tinaguri ang man's best friend. And yes, si Atty. Vic Rodriguez po ay best friend ng mga Pilipino. May tuturing po akong best friend ng mga Pilipino. Patuloy tayong magsasalita, patuloy tayong mag-iingay habang may patuloy tayong nakikitang mga nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino na narariyan sa gobyerno. Mag-iingat din po tayo, hindi po lahat ng aso ay dapat pagkatiwalaan. Hindi po lahat ng aso ay maaaring mahalin at maaaring alagaan. Ingatan po natin yung tinatawag po nilang mababangis na aso. Yung sorry for the term pero ginagamit naman po natin sa Pilipinas at mga Pilipino ito. Yung asong ulol ba? Ingat po tayo doon. Nako, pakalayuan po ninyo yung mga asong ulol. Dahil po yun, kahit wala kang gawin, susugurin ka, kakagatin ka. Napakalapot po ng rabies ng mga yan. O yung mga social, yung rabies. Ano? So, mag-iingat po kayo. Pero yung man's best friend, kagaya po ninyo, mga Pilipino, si Atty. Vic Rodriguez po ay best friend ninyo, best friend ng mga Pilipino. Patuloy tayong magsasalita, patuloy tayong magiging boses, tinig, mata at tenga ng mga ordinaryong Pilipino at patuloy tayong mag-iingay
habang patuloy tayong may nakikita, may naaamoy, may naririnig na mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Ano? So, nasagot natin yan. Bakit daw ho kayo nakikinig pa sa akin? Sapagkat katotohanan lamang po yung ating binabanggit dito. Ulitin ko, dapat patas. Ang batas, di ba si Lady Justice May Piring, hindi niya dapat nakikita kung sino yung kanyang tinitimbang pagdating sa kung sinong tama at kung sinong mali, kung sino yung may dapat pananagutan at kung sino yung inosente. Dapat po ganyan ang ginawa kay Pangulong Duterte. Dito nga ho, ulitin ko, yung press release na naman ng ating gobyerno na sinasabi nila working daw po ang ating justice system. Oh really? If the justice system in the Philippines is working, bakit kinidnap si Tatay Digong? Bakit kinakailangan siyang ilabas ng Pilipinas ng labag sa kanyang kalooban, labag sa kanyang kagustuhan, walang kanyang consent? Walang pasaporte, walang immigration record, walang visa, walang booking process. Kidnapping po yun eh. At inilagak nga po dito sa The Hague, sa ICC. Samantalang, yung isang taong gigil na gigil kayo, nais niyong litisin sa Pilipinas, wala po tayong pagtatalunan doon. Basta bigyan nyo lang ng patas na pagdinig. Kagaya ng isang Pilipinong may mga hinaharap na kaso, si Congressman Arnie Teves. Hinahambing lang po natin sapagkat si Congressman Arnie Teves, ginawan po ng paraan ng gobyerno na maiuwi. Dapat ganun din ang gawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Gumawa kayo ng paraan na maiuwi sa lalong madaling panahon si Tatay Digong. Sapagkat ito ng taong ito, kapwa natin Pilipino, dati natin naging Pangulo, wala namang kaso ito. Walang kaso pero ipinakulong ninyo sa ICC. Hindi na patas. Kaya ang ating pamagat po ngayon ay dapat patas. Pagdating naman po sa issue ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ito rin po yung isang huwad na proseso na ginanap dyan sa mababang kapulungan o sa House of Representatives. Kanya po talagang hindi dapat bigyang prioridad ng kasalukuyang Senado, yung 19th Congress. At nagpahayag na po yung Pangulo ng Senado na hindi muna aasikasuhin itong huwad na impeachment complaint. Sa kabilang banda ay maganda pero kulang po, nakukulangan ang maraming Pilipino sapagkat dapat ang sinabi na mismo ng Pangulo ng Senado, hindi na nila bibigyan ng due course itong huwad, itong illegal, itong unconstitutional impeachment complaint that was automatically transmitted from the House of Representatives to the Senate. Sapagkat hindi po iyan ang hinihinging verified impeachment complaint na nakasulat sa ating saligang batas na nandoon din po sa Rules of Procedure ng 19th Congress diyan sa House of Representatives. Maaari lamang po magkaroon ng automatic transmittal ng impeachment complaint kung ito po ay verified impeachment complaint. Hindi po verified ito. Kanya nakukulangan ang maraming mga Pilipino diyan sa naging pahayag ng Pangulo ng Senado dahil hilaw kulang na kulang. Dapat yan hindi nabigyan ng due course at hindi na dinggin dito sa 19th Congress.